Sa ngayon, itong Barangay Ginebra ay tumitingin na raw sa pagkuha ng isang bagong power forward para dito sa kanilang lineup at pati na sa isang bagong shooting guard. Dahil ngayon itong Barangay Ginebra mukhang gustong baguhin yung kanilang lineup o magkaroon ng revamp pagkatapos matambakan nitong Meralco Bolts. Ang una nilang tinitignan syempre ay magdagdag ng isang point guard. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung bakit dahil nakita naman natin yung sitwasyon dito. Si LA Tenorio Stanley Pringle matanda na, si Scottie Thompson may injury at kinakailangan nila ng isang point guard na maidadagdag dito sa lineup ng Ginebra. At isa pa nilang kailangan ay bagong power forward o stretch 4 para tumulong dito kay Malonzo. Nakita natin ang sama ng laro ni Malonzo doon sa tambak nilang talo dito sa Meralco Bolts. At yan ang dahilan kung bakit kinakailangan ng Ginebra na magdagdag ng bench players. Nakita natin sa SMB kung paano ginawa nila. Yung bench players ng San Miguel Beer kasing husay ng mga starter nila. Ang Ginebra kinakailangan ganyan din ang gawin para maging competitive sila. Dahil nakita naman natin, itong Ginebra, yung kanilang backcourt ngayon dahil injured si Scottie talagang napilay. Pati ito si Jeremiah Gray wala pa. Iniinda talaga nila ang pagkawala man naman nabanggit. Samantala dito sa kanilang power forward rotation, tatlong big men lang talaga ginagamit ni Coach Tim Cone. Si Stan Hardinger, si Aguilar at itong si Malonzo. At hindi na masyadong consistent ang laro ni Malonzo. At syempre si Japet Aguilar hindi na siya kasing athletic nung bata pa siya. Kaya kailangan talaga ng additional players at yung iba pa katulad nila Onwubere ay trade na kung hindi magagamit. Si Ralph medyo okay naman yan pero syempre hilo pa dahil rookie kaya kailangan ng Barangay Ginebra na magkaroon ng additional options na magagamit. As it is ngayon, tumitingin ang Ginebra ng mga trade options dito sa Northport at Terra Firma para makakuha o makapitas ng mga players na pwede nilang magamit para lalo mapalakas yung kanilang lineup dito ngayon sa ongoing na Philippine Cup. Hanggang ngayon ay mukhang pinag-iinitan pa rin daw itong si Luigi Trillo dito sa Meralco Bolts at yan ang dahilan kung bakit malakas yung ugong-ugong na magpapalit sila ng coach. Sa ngayon kasi itong Meralco Bolts kahit nanalo kontra dito sa Barangay Ginebra ay parang hinahanapan pa rin daw ng management at sa tingin nila ay kulang pa rin yung performance nito. Kaya sa ngayon titignan natin kung ano ang gagawin nitong Meralco Bolts para mapaganda pa yung kanilang laro. As it is, itong Meralco ngayon ay kinukonsidera na isa doon sa mga underdog dito sa Philippine Cup. Alam natin na maraming uncertainty dito sa kanilang kupunan ngayon. Hindi lang dito sa kanilang coach kung hindi pati na dito sa sitwasyon sa kanilang unrestricted free agent soon to be itong si Chris Newsome. At yan siguro dahilan kung bakit itong performance nila ay inconsistent ngayon. Maganda naman ang nilalaro ni Newsome pero syempre yung future nito ang tinitignan ng management kung dapat na ba siyang i-trade o hindi. Sa ngayon pwede rin nating masabi na itong Meralco Bolts ay katulad ng Index Road Warriors. Tinatawag na nandito na sa crucial aspect ng kanilang build-up. Katulad nitong Index sa tingin ng iba, test run yung ginagawa sa paggamit kay Jong Wichiko bilang coach ito sa huling game ng Road Warriors kung saan sila ay nanalo. Samantala ito namang si Luigi Trillo ka-appoint lang kasi so baka hindi pa yan palitan. Pero matunog na baka yung active consultant nila ito si Nenad Vucinic ang maging actual coach na ng Meralco Bolts. At actually maging active consultant, of course hindi siya pwedeng i-appoint talagang coach dahil siya ay foreigner pero magiging mas aktibo na siya. So sa ngayon tignan natin kung ganyan ang mangyayari dito sa Meralco. So bibigyan pa ng chance si Trillo dito sa konferensya na to. Baka ito na maging last conference ni Luigi Trillo bago magkaroon ng malaking pagbabago dito sa Meralco. Dahil syempre alam natin mag-expire na kontrata ni Newsome at kung si Newsome ay aalis o i-trade, malaking revamp yan.